no 1-1 pero at least meron silang sagot to sa late game aspect ng 1-1 tsaka panin may pang 1 hit sila ng Masha. Ang tanong is kaya ba nilang dalhin si Luke doon sa stage ng game nila? To the late game, yeah. Kasi wala din silang Louis, tas di naman sila nag-Valen, so wala silang pangkopya nung pangdulo ng Louis. But then, this is game number 1 between Indonesia and Malaysia, the last semifinals matchup of today. Kung sino man yung mananalo, sila yung magkakakamit ng Grand Finals slot. Maagang pagmamalditahan sa mid. Sinashampo na agad nila si K-Boy, kaya naman magiging lone agad ang Gatot Kacha na ito. But so far, wala pa namang kaganapan aside from that. Grabe yung control ni Sans dito sa sa River Bush. Pero ang maganda naman ngayon ay dahil sa regen, sa bagong buff sa regen, full HP kagad si Stormy, pati na rin si K-Boy. At makukuha pa rin ni Uy! Si Stormy yung nakakuha. Yeah, parang alam mo yung feeling na pinaghirapan mo pero iba yung nakinabang. Ganon yata yung nararamdaman ni Sans ngayon. Kasi nakailang siya dun eh. Nakailang curse blast siya tapos makukuha lang ng kalaban. Pero ngayon si Sikais yata dito, susubukan niya mag-cable in, cable out towards the top lane. Merong kaguluhan na mangyayari between both of these junglers. Pero si Albert yata magiging low, hindi tatama yung Spear of Alpha pero buhay pa rin naman siya. Walang retribution ng parehas nating jungler pero hindi pa sila tapos. Hindi pa tapos si Sikais. Pero sabi niya, lalabas lang ako, wag ka masyadong mainit, boss. Ito yung ito yung maganda sa bagong fanning ngayon. Napakabilis ng kanyang energy regeneration. So kahit nakaraming cables na si Sikais doon, ready pa rin siya umaksyon anytime. And then nakuhaan pa niya ng farm si Albert. Yung maliit na green, yung malaking green, pero yung maliit na green napunta naman kay Albert. So medyo panday pa rin naman for both sides. Ang unang mag-dictate ng pace ng game natin ngayon ay kung sino makakalamang dito sa turtle fight. Kaya nga Malaysia ngayon ang umahawak ng aggro ng turtle. Pababa na lang din naman itong si Luke pero makikita yata nila doon itong kabayo pero ang ganda ng pagkakadulo doon. Dito si Sekai, si Albert yata magiging susunod na target kaya naman against pero hindi pa sila tapos. Mapapak-cable out. Nabigyan yung jungler dito ng Indonesia pero ayaw mag-turtle ni Sekai. Alam niya lamang na sila, no need na maipit pa siya sa turtle pit. Kasi pwede pa rin naman siya ma-zone ng Indonesia. Medyo mali nga yung tinamaan ng cutthroat. Actually, lumipat kay Sans. May nakapag-flicker si Sans sa laban na yun. Pero nandun naman si Siums to secure the kill against the Alpha of Albert. Yeah, kaya naging maganda pa rin yun kahit papano for Yums kasi siya yung naka-first blood, no? And nawalan din ng flicker itong si Sans, so that's a go sign for them now that the first turtle is up. Wala pa din namang nagsisimula. Nagpo-poke lang tapos si Kaboy mapapaback away yata kasi na-poke lang din siya doon. Nakanikan lang mga kalaban si Gojes, nandito na rin si Albert yata ang mamamataan niya. Si Sikais paangat na din with his cable. Si Sans yata, muna magiging target, hindi tumama yung Deadly Grasp, hindi na din tumama yung AG Boy pero babagsak pa din. Si Sans, hinahabol siya ni Sikais, hindi natatama yung Deadly Grasp, pati naman yung Curse Blast. Tapos double kill na agad si Sikais, hindi pa din siya tapos kasi yung Masha wala ng health bar. Si Albert pumasok sa 4. Albert, bakit ka pumasok sa 4? Mag-isa ka lang. Naman triple kill in favor of Sikais. Mukhang ito na yun, Auntie. Mukhang ito na yung simula ng kalbaryo ng Indonesia. Triple kill para kay Sikais. Napakaganda nung entry ni Sikais kanina. Alam niya walang flicker si Sans. Una niyang pinatay yung Vexana. Eh nung malapit doon pag cable in niya, may naka-reading cable out. Di siya din naman ng Deadly Grasp. Pero dito may Merkitipa si Stormy at si Yums. Hindi sila nakita ni Chewe. Hindi sila nakita. Pero play safe lang dito si Chewe, no? Alam niya, naamoy niya, walang tao sa mid. Ang galing ang galing na nakapag-reposition. Kasi kung ako yung gold laner dyan, naharap ako. Buti hindi ako yung gold laner. Buti si Chewe yung gold laner. Kasi kung ako yan, baka patay na ako ngayon. Oo nga. Uy, first item. Gun. Grabe. Added range, added movement speed, may physical penetration para siya nag-first item ng Malefic Roar. Medyo kakaiba ang mga item build-ups dito ni Chewe, ha? Oo. May din kasi, may build-up nung Fury Hammer, pero ito binigyan. Si Yums kagad, hindi nakapag-primal wrath, pero umiikot dito si Sikais. Hindi siya makaalis, umipat sa kanan, para hindi siya maka-crowd control. And exit lang naman. Wait lang, nag-ulti si Kiboy! Wala siyang avatar of the Guardian. Uy, ang galing ni Sikais doon, Akala ko mabibigyan na siya.
Kasi akala ko Oo nga nagkamali siya ng cable. Oh, top Pero lane, hindi top pa din lane, yun lang. yata. Goodbye. Grabe. Grabe naman yung Ginawang ginagawa nila playground. kay Luke. Alam mo, kanina midnight sinasabi natin, no, panggulo dapat ng Fanny, yung Masha. Pero ang nangyari ngayon, yung Masha, ay yung Fanny yung gumugulo sa Masha. Nahihirapan silang mag-respond doon sa pagkikable in, cable out. Kaya naman doon na naman sa top, mahahatak siya doon ng Okay. Deadly Grasp. Pero yung AG Boy, hindi na yata tatama. Unstoppable na si Sikais! Grabe, pinaglalaroan na ni si Kais. Yung mga members dito ng Indonesia, 2 levels ahead of Albert. And kita nila, sabi nila, boss, nag-orange. Sabi ni si Kais, teka lang, ano guys, pa-purple lang. Kahit bigyan nyo na yan, wala na akong pakialam dyan, papatayin ko na lang sa turtle fight. Abot ako dyan. Mapapa-Spear of Alpha na din si Gojes yata magiging target pero nilatag na yung Glorious Pathway. Talaga nga naman naging Glorious kaya naman si Albert yata ang unang matatamaan. Avatar of the Guardian doon si Kiboy tapos mapapa-revitalize na siya pero hindi na yata din naman susubukan pang guluhin ng Malaysia. Ang mga natitirang miyembro ng Indonesia, si Gojes ang magiging target, si Chewe. Susubukan niya mag-ultimate pero buhay pa din si Gojes kaya naman si Chewe naman ang susunod na magiging target. Si Yoms patatamaan siya pero mapapa-flicker out siya doon si Stormy. Nandun pa din sa likod. Kaya naman babagsak pa din si Chewe kasi 3 tao ang humabol sa kanya na mapapa-flicker Oh, no. na si Sans binagsak na lahat ng skills pero buhay pa din si Stormy Midnight. Buhay pa din siya. Ayan, mamamatay na siya pero Indonesia nagkakagulo na. Nakabasag na ng Torre si Loliel sa may bottom lane. Sinunod niya na yung mid. Kalahati HP and pinagtatangkaan pa yung purple dito. Nakatingin din si Sekais. Meron siyang hawak na retribution. Makukuha pa. And Albert, Oh my kung ano man yung gosh. ginawa niya sa kalaban niya kanina, ganun ang ginagawa ng Malaysia sa kanya. Grabe naman, Malaysia! Bakit kasi binigay yung Fanny ni si Kais? Tuloy ang nangyayari. Nahihirapan na yung Pathway? kapula ng Indonesia na pa-Spear of Alpha na doon palayo. Nandito na lang din naman sila. Umabot pa rin si Kais na pa-ultimate na lang din doon with the Avatar of the Guardian pero nandun na rin sa likod si Gojes. Si Kais pa din yung nakakuha ng turtle tapos nandito na siya magka-cutthroat in, cutthroat out. Buhay pa din. Monster kill! Isa-isa na bumabagsak pero mapapabagsak na din si Gojes pero buhay pa din si Kakaiba. Kais. Ibang level. Ibang level ang pinapakita ni Sekais sa atin dito, Auntie. Pinatay niya si Kiboy under the revitalize. Pinag-iikutan ng kable. Oh my gosh. Nag-triangle cable si Sekais. And si Kiboy hindi niya kinaya yun. And Albert, hindi rin sapat yung damage niya para mapatay yung Fanny dito ng Malaysia. And ngayon, 10-2 ang kill score. Lamang ng 5,000 ang Malaysia dito. And ang nakakatakot kasi dito, Auntie, lalo lang tumataba yung Fanny kahit pag gano'ng kaganda yung solusyon nila with the Brody pickup. Kapag umabot si Sekais na 1 hit lang yung mga target niya, 1 hit ka lang. Talagang 1-8 lang pero hindi pa sila tapos. Si Yoms yata ang una na magiging target para makakapagkasapa doon ng crossbow of tang. Hindi na pala kasi naman si Lolial ang unang babagsak. Si Kais nandito na lang din naman Albert? pare pagigante ang kanya magiging kakampi. Godlike na para sa Fanny na ito na nagmamala Spider-Man. Grabe yung pagsapot ni si Kais. Hindi pa siya tapos. Kukunin pa niya yung purple. Naku po. Wala nang binigay. Wala nang binigay sa Indonesia. May TP pa sa may bandang taas. And mukhang kamakain na ni Luke. Oh my goodness. Gano'ng kabilis yung kamay ni si Kais? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam dati atang ano to. Dati ata nagtatrabaho sa Meralco. Ang galing kumable. Siyempre joke lang. Player siya dati. Player pa rin siya ngayon. Pero grabe kasi kumibles. Ito si Sekais. 804! 100% kill participation, Auntie. For a Fanny. Midnight Fanny yung pinag-uusapan natin ha. Hindi to Matilda, hindi to healer Fanny. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yung mga ginagawa niya pero 4 level gap si Albert. 4 na levels alpha against a Fanny. How? Ako mahirap na to for Indonesia. May malefic gun na. Si Lolial, binagsak na yung ultimate dito ni Vexana pero hindi pa rin sila makasilip, hindi sila makapasok. Grabe yung zone na ginagawa ni Gojes on the Hylos. Alam kasi nila na pag dirikitan nila tong Hylos na to, maglalagkitan talaga sila lahat.
and meron pang glorious pathway. So wala silang choice kundi kailangan ibigay yung Lord sa side ng Malaysia. Pero Anti, ito na yung medyo nakakabang portion for Indonesia. Isang drive-by ng Fanny, baka may ma-delete kagad. May stun naman sila however, pero kanina pa ginagawa ni Sekais yung cable in, cable out. Hindi siya nag-ultimate kagad. So baka may mabait na spells dito mula sa Indonesia. Nakatingin na naman siya. Ito na siya. Okay, ito na. Cable out. Wait lang, masyado tayo mainit eh. Parehas ba tayo ng sinabi? Ito na siya! Nakatingin na! Grabe kasi guys. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yung pinagagagawa mo pero mapapakasa ng crossbow of Tang. Buhay pa din si Lolial pero nandito na si Albert. Wala na siyang Spear of Alpha. Habang nandito na naman si Kais nasa harap na din. Tapos wala na ding ultimate na nagmumula dito sa mga miyembro ng Indonesian team. Si Sans meron pa ding EG Boy pero hindi na yata yun ikakasa kasi ang gusto lang ng Malaysia ay basagin ang mga tore ng Indonesia. Napakasakit na ng damage output dito ng Malaysia. Masakit na rin naman si Luke though, pero hindi niya pa rin kaya one-hitin yung 1-1 at this point. Meron ng Blade Armor coming out from Gojes, more sustain in terms of the physical aspect. Kayang-kaya niya nasaluhin yung mga damage output na lalabas sa Cherry dito. May Wind of Nature naman na yung Brody, pero it doesn't help in terms of taking down the Fanny. Kailangan talaga nila mahuli si Sekais dito. Kailangan may mag-land na stun. Kailangan may malatch na Iggy Boy mula dito kay Sans. Yung kanyang Eternal Guard ay malaki talaga ang responsibilidad. Yeah. Kasi kapag hindi nila na-lockdown si Sekais, kahit gaano kasakit sila, nakikita natin sinusubukan ni Albert na patamain yung Spear of Alpha. Sobrang dulas lang ni Sekais mag-Fanny to the point na nahihirapan silang patamain yun. And so, speaking of super dulas, nandun na yung Eternal Guard, binagsak na, pero si Stormy lang ang matatamaan. Kumpleto pa rin ang mga miyembro nila, tapos kumpleto pa rin naman ang mga skills na meron si Sekais. Low na si Kiboy, kaya naman magbaback away na muna sila kasi 45 seconds na lang, magsuspawn na ang ikalawang Lord ng ating laban. Kaya pa ba i-hold ng Indonesia itong laban na to dahil mahirap talaga ang daming damage dealer sa side ng Malaysia. Lumalaki naman na yung farm ni Luke on the Masha, pero ang problema kasi dito yung yung lalapitan niya nasa likod lagi, hindi basta-basta nagpapakita si 1-1 tsaka may Wind of Nature na rin si Lolial dito. So mas mahirap na siyang patayin dahil kahit may ultimate dito si Luke, kahit i-refresh yung kanyang ultimate, kailangan niyang timingin na maayos. Naka-antik kiras pala si Sekais. By the way, kakakita ko lang. So, ibig sabihin, kahit sinong humarap sa kanya, kahit yung Brody, yung Alpha, yung Masha, hindi na siya kayang i-burst down agad-agad. Kaya naman yung susunod na Lord mukhang mapupunta sa kamay ng Malaysia nang hindi nako-contest. Oo, ganyan na ngayon yan, yung sustain na sustain na Fanny na may kasamang War Axe kasi nga pwede kang pwede kang labas-pasok sa team fight. So hindi ganun kahirap para sa hindi ganun kahirap para sa Fanny na lumaban kasi hindi na yan yung mga dati, yung mga one trick na ulti cable out. Ngayon talaga pag marunong ka mag-Fanny, yung cable man ka, pwede kang magtagal sa isang clash. Cable in, cable out. Tapos burst in, burst out. First in, first out. Hindi nga siya first in, first out kasi last in, last out. Last in, first out ang ginagawa nitong si Sekais. Pero makikita na yata niya kung nasaan si Luke. Mamamataan yata siya ng Masha na ito pero wala yata siyang papangsining damage output na nagmumula dun sa Masha na yon kasi nasa harap sila. Mauunang babagsak si Albert kasi ang ganda ng pagkakalatag doon ng Earth Shatter. Susubukan yata nilang depensahan pero si Chewe low na din. Midnight. Low na si Chewe. Mamamataan pa siya ni Stormy with a double kill. Si Luke na din ang babagsak kaya naman kahit wala si Sekais may end ng Malaysia ang game number 1. Kakaiba ang pinakitang aggression, ang dominating performance ng Malaysia. Sekais with the Fanny.